5 amp hour siya, hindi pala. Kasi nagtataka ako, baka kako mali lang yung sticker. Pero nung chinek ko yung manual, ayan o, nakalagay 1.7 Ah, 20 watt hour. So ang liit lang no ng capacity niya. Pero ang maganda dito, mataas yung cranking current niya kasi ayan no, 68 amps up to 100 amps mga ka-DIY. Ayan no. Mga ka-DIY, for today may nabili pala akong motorcycle battery na nagkakahalaga ng 800 to 900 pesos with voucher. So ito ay sodium ion battery mga ka-DIY. Yung mga ginagawa nating DIY battery, ito ay binili ko pala from HomeSync. Hindi po ito sponsored ha. So HomeSync box, tapos ito yung kanyang manual. So ayan, ito siya, pang Honda Click. Pwede rin naman sa mga scooter, basta yung size ay YTL, YTL yung size mga ka-DIY. So yung mga ginagawa nating lithium iron phosphate na battery kagaya nito, ayan, mas maliit to. So mas matangkad lang to kasi mas matangkad talaga yung mga pang Honda Click mga ka-DIY eh. Ito DIY natin na lithium iron phosphate. Ito naman binili ko sodium ion mga ka-DIY. So mas actually, bakit ba sodium ion versus lithium iron phosphate? Ang problema kasi natin sa lithium ion at saka lithium iron phosphate ay gumagamit ng lithium. Ngayon, dinedevelop na ulit yung sodium ion na battery. Bakit? Kasi yung sodium ay abundant sa ating mundo mga ka-DIY. So technically, dapat yung mga ganitong battery in the future mas mura compared sa lithium. Sa mga lithium kasi nga abundant to, hindi na siya kagaya ng lithium na rare earth mineral. Ito ay sodium abundant sa mundo mga ka-DIY. So malamang yung mga future battery natin storage sa bahay ay magiging sodium ion na. Pero number 1 na binili ko ay hindi dahil doon, kundi dahil sa presyo niya. Kasi ayan siya mga ka-DIY, nabili ko siya 891 or nasa, minsan nag-800 eh, minsan 900. Basta gamitan nyo lang ng voucher. So may version yan, yung mas maliit, yung YTX 4A at saka YTX 5A. So yun yung mga pang scooter mga ka-DIY. Tingnan mo naman kay Max Squared, kilala ko yan. So nasa 1.7 yung 6AH nya. Etong isa na to sa online 1.4. At itong isa pa 1.8 yung Yamatech. Puro mga lithium iron phosphate yan mga ka-DIY. Kagaya ng mga dini-DIY natin na lithium iron phosphate for motorcycle. So ngayon, sodium naman yung i-try natin. Ang kakaiba lang dito mga ka-DIY, ang sabi pala dito, replaces 5 amp hour lead acid battery. Pero hindi ibig sabihin 5 Ah siya mga ka-DIY. Kasi kung i-check nyo dito, 20 watt hour. So 20 watt hour, ilang Ah ba yan mga ka-DIY? So 20 divided by, ang nominal voltage pala nito ay 12 volts. So 1.6666. So nasa 1.7 Ah lang mga ka-DIY. Ang liit no, 1.7 Ah. Samantalang itong size natin na to, 6 Ah to mga ka-DIY. Ito, sodium 1.7 Ah. Tapos nagtaka pa ako, kala ko kasi 5 amp hour siya, hindi pala. Kasi nagtataka ako, baka kako mali lang yung sticker. Pero nung chinek ko yung manual, ayan o, nakalagay 1.7 Ah, 20 watt hour. So ang liit lang no ng capacity niya. Pero ang maganda dito, mataas yung cranking current niya. Kasi ayan no, 68 amps up to 100 amps mga ka-DIY. Ayan no. So yung CCA niya 68, pero yung maximum up to 102 amps. Kasi yung C rating ng battery na to ay 40C up to 60C. So ibig sabihin, kung 1.7 Ah siya times 40C, so 68 amps. Kung halimbawa yung maximum naman na 60, 100 amps. So kaya niya, kahit maliit lang yung capacity niya, 1.7 Ah, kaya niya yung 100 amps mga ka-DIY. Sa click, naglalaro yan sa 70 to 100 CCA, sabi sa specs niya. So malamang dapat kayanin nito mga ka-DIY kahit maliit na yung capacity niya. Pero malalaman natin, subukan natin yan kaagad. Ito, lithium iron phosphate kasi ang maximum instantaneous naman nito mga ka-DIY, sabi ko nga dati ay 6C. Ibig sabihin kung 6 Ah to, 6 times
6C, o 'di ba? 36 lang. Actually, mas maliit pa nga yung cranking current ng lithium iron phosphate. So nakalagay 36 amps lang technically, 36 amps lang. Samantalang ito 68 amps hanggang 100 amps maximum, o 'di ba? Ang layo ng diferensya nila sa cranking current. 'Yun yung maganda sa sodium ion. At isa pa, alam nyo ba, pwede itong malobat kahit hanggang 0 volts. Kasi ang minimum na pinakamababa nito, 1.5 volts. Samantalang, ito, per cell per cell yung usapan. 1.5 volts per cell. So, nasa 6 volts kung 4S. Napakababa nun, no? Pwede siyang malobat ng ganun kababa. Ito, sira na to pag nilobat nyo to ng ganun. Kasi ang pinakamababa lang ng lithium iron phosphate ay 2.5 times 4, 10 volts mga ka-DIY. At isa pa, parang lithium ion yung voltage nito mga ka-DIY kasi ang full charge niya ay 3.95 times 4 kung 4S nasa 15.8 to kasi 4S to mga ka-DIY. So hindi mo siya ma-overcharge sa motor kasi hindi naman lalagpas na yun ng 15 volts. Hindi naman naaabot ng 16 volts yung motor mga ka-DIY. Kayang-kaya niya up to 15.8, hindi siya ma-overcharge mga ka-DIY. Ang lithium iron phosphate fully charged nito 3.65 times 4. So 14.6. So mas mataas to. So ito kapag nag 15 volts yung motor nyo, pwedeng ma-overcharge kaya kailangan may BMS. Ito kahit mag 15 volts yung motor nyo, kahit walang BMS, hindi siya ma-overcharge kasi nga up to 15.8. So ang dami kong sinabi, no? Go na tayo, isaksak na natin to kay Click at subukan natin mga ka-DIY. Ito palang video na to, ngayon ay, ayan nakikita nyo, July 16. Baka ma-post tong video na to ay mga July katapusan or August 15 kasi susubukan ko to ng 1 month. So ayun, salpak na natin mga ka-DIY para masubukan natin kaagad. Mga ka-DIY, so ito na, nakabit ko na yung ating sodium ion battery. Testingin na natin sa ating motor. So ayan, 13.7. Start natin. So goods, no? Kayang-kaya naman. Ayan, nagcha-charge na siya 13.9. Try natin isa pa. So goods naman yung ating battery. So itong video na to after a month mapopost. So makikita nyo, goods naman yung ating battery. So kukomment na lang ako kung may mga tanong pa kayo sa battery na to. Pero yun nga, napakasulit niya sa presyo niya mga ka-DIY. 800 or 900 pesos lang meron ka ng battery ng motor na pang matagalan kasi 8,000 cycles to mga ka-DIY. Baka 10 years, sana 10 years abutin, baka bulok na yung motor ko. So last try. So goods naman yung voltage niya, no? Hindi naman bumabagsak ng sobrang baba like 10 or 11 volts sa pag-start. Ibig sabihin hindi siya nahihirapan, kayang-kaya niya yung starting current ng motor mga ka-DIY. So ayun, very good. Check nyo na lang mga ka-DIY. Ilalagay ko yung link sa baba ng screen or sa baba ng video mga ka-DIY. So maraming salamat and thank you for watching.